Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay si Claudine G. Sibuyo at ang aking kasama sa pag-ulat ay si Willen Bell Samuntan. Ngayon ay ibabahagi namin ang aming ulat tungkol sa tribong Tagbanwa. Ipinapakita sa slide na ang mga Tagbanwa ay matagal nang naninirahan sa Palawan at Karatig Isla. Tinuturing na kabilang sa mga pinakamatandang tribo sa bansa at pinaniniwala ang nagmula sa mga taong Tabon na naninirahan sa kuweba ng Tabon 1,000 taon na ang nakalipas. May 3 posibleng kahulugan ang pangalang Tagbanwa. Una, people of the world. Pangalawa, people from our place. At ang pangatlo naman ay people from the island. Ang mga salin na ito ay nagpapakita ng koneksyon ng tribo sa kanilang lupain at pinagmulan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang 2 grupo ng Tagbanwa. Ang Tagbanwa ay nahati sa 2 grupo at ito ay batay sa geographical na lokasyon nito. Una ay mga Tagbanwa sa gitnang bahagi na tinatawag ding Central Tagbanwa at naninirahan sa silangan at kanlurang baybayin ng Palawan, lalong-lalo na sa bahagi ng Puerto Princesa, Quezon at Aberlan. Ikalawa ay ang mga Tagbanwa sa kanlurang bahagi na kilala rin bilang Calamian Tagbanwa at naninirahan sa archipelago ng Lamian, lalong-lalo na sa isla ng Coron at Busuanga at munisipalidad ng El Nido. Ang 2 grupo ay may kayumanging balat, payat na pangangatawan at maitim at mahabang buhok. Noon, kapwa babae at lalaki ang may mahabang buhok, pinapaitim ang kulay ng kanilang mga ngipin. Mahilig silang gumawa ng mga palamuti at sining gaya ng earplugs, pulseras at mga kahoy na inukit na hayop na may seremonyal na gamit. Ang kanilang tradisyon ay nagpapakita ng malalim na koneksyon sa kalikasan at espiritual na paniniwala. Mahalaga ang mga likhang kamay sa kanilang pang-araw-araw na buhay at ritual. Mayaman sa musika at sayaw ang kulturang Tagbanwa. Gumagamit sila ng mga natatanging instrumento tulad ng aruding, kodlong, tibuldo at iba pa sa mga seremonyang panrelihiyon at panlipunan. Ang mga sayaw gaya ng abalyardo, andardi, bugas-bugasan, kalindapan at trunsay ay may kani-kaniyang gamit. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang social class. Ang Tagbanwa ay may 3 social class. Una ay ang upper class, pangalawa ay ang middle class, at ang pangatlo ay binubuo ng mga taong may utang na hindi nila kayang bayaran. Ang upper class dito galing ang mga leader at ito ay namamana. Ang middle class naman ay kinabibilangan ng mga ordinaryong mamamayan. Pinipili mula rito ang mga lokal na leader. At ang pangatlo naman ay binubuo ng mga taong may utang na hindi nila kayang bayaran. Mahalaga para sa kanila ang pag-aasawa. Madalas ay inaayos ng mga magulang ang kasal. Pagkatapos makasal ay bubukod sila sa kanilang mga pamilya. Pinahihintulutan nila ang polygamy. Ibig sabihin nito ay ang babae at lalaki ay pwedeng mag-asawa ng higit 1 o 3 asawa hanggat kaya nilang buhayin. Subalit, ilan lamang ay may ganitong kaso. Mayroon ding diborsyo, subalit ipinagbabawal lalong-lalo na kapag may mga anak na sila. Ang mga Tagbanwa ay may sariling mitolohiya at naniniwala sila sa Diyos at Diyosa. Isa na rito si Mangindosa, ang nakalalamang sa Diyos na siyang namamahala sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Si Polo ang Diyos ng karagatan at siyang tinatawag na kapag may nagkakasakit. Si Dumanuco ang Diyos ng mundo at siyang sinasamba upang magkaroon ng masaganang ani, at si Tabloco ang Diyos sa ilalim ng mundo. Bukod sa kanila, naniniwala rin sila sa mga diwata na siyang nagkokontrol sa ulan, katulad ng asawa ni Magindosa.